you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
far doth He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Oh, praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Oh, praise the Lord, my soul, and do not forget how kind
Good morning, Jesus. Good morning sa lahat ng mga nakikinig, nanonood. Thank you, Lord. At, hindi ata sila nanonood dahil gabi. Manonood dyan sa manonood replay. pa lang, sige. Hello dyan sa mga kapatid ko na nasa Amerika. Matutuwa kayo, nandito uli ako. Thank you, Lord. Hello kay Brother Larry and Sister Mabel and the whole family. Ang dami nila. May apo na sila. Thank you, Lord. Si Ate Vicky and Kuya Dante, ang family niya, ang anak niya si Sarah and John. And siyempre, aking Sister Glo na siyang nagdala sa akin kay Lord. Siya yung naghikayat sa akin na dumalo sa ganitong gawain. At thank you, Lord. Thank you, Lord talaga sa ate ko na yon and her family. Connie Balandra. Ayaw nga, yung mga taga-embassy, kasi doon ako unang nag-prayer meeting. Sister Connie Balandra, at marami pang iba. Thank you, Lord. Ikaw naman. Ayan, ako may babatiin din sa ibang bansa. Yung aking anak na si David. Ayan, na nasa Canada. Hello. Alam kong lagi ka namang nanonood. Ganon din si Ella, ang kanyang special girl. Loved ones, ayan. At saka si Margaret Batalier din na laging nakasubaybay. Tsaka sa Australia, si Ate Mayet, yung family niya. Si Sister Baby Clark, hello, alam ko nanonood ka parate. Si Sister Deli, tsaka sino pa? Si Andrew. See you soon. Sa Qatar, okay, sa si Qatar. Divine. Thank you, Lord. Yeah. Hallelujah. Huwag nakalimutan kong batiin yung aking pamilya. Sorry. sorry. Sa aking pinakamamahal na asawa. Si Brother Noel. Siyempre, Noel, mahal. Kailangan love natin yung mga asawa natin, siyempre. At alam kong love niya rin ang mga asawa niya. At yung aking mga anak, lalo na si Rose, kasi nagpa-pray ako sa kanya. Pag-pray mo ako, kasi sa GMJ ako ngayon. And she's so happy na, si Rose, si Grace, and si Jan. Share ko na rin kasi sabi ko, anak, sa GMJ ako sa Webes, anong problema doon? Trabaho mo talaga yung mag-preach. Nakakalimot tayo minsan, lalo na ako, na ang trabaho talaga preach the word of God. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Open prayer muna tayo. Sige, tayo na natin na pag-usapan. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Let us remain in the presence of God. Dear Heavenly Father, salamat po sa malayang oras na ipinagkaloob nyo sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo. Maging marapat kaming tumanggap ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming puso't kaisipan upang ito'y aming maunawaan at maisapamuhay. Dalangin din namin, Panginoon, na gamitin mo ang bawat isang nakikinig upang ipahayag ito sa iba pang mga hindi pa nakakarating sa iyong gawain. Thank you, Father. Thank you, Lord. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay nagaganap sa iyong kaluluwalhati. We praise you, Lord. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Kakantahan po muna namin kayo. Thank you, Lord. Because He lives, I can face tomorrow. because He lives, all fear is gone. Because I know He holds
because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Thank Thank you, you, Lord. Lord. All fear is gone because He lives. Amen. Amen. For our memory verse, ang memory For the verse week. of the week natin comes from Deuteronomy 23:23. That which has gone from your lips, you shall keep and perform. For you voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised with your mouth. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon naman, sister, sa Tagalog naman. Okay. Yan. Tagalog, ikaw ako. Ako ulit. Ngunit kailangang tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Okay. Oh. Thank you, Lord. Gusto pa? Gusto pa? Thank you, Lord. Oo. Hallelujah. Alam Okay. niyo, Mike. anong tawag dito? The topic that we're about to discuss is all about omniscient God. And yung verses, yung passage na kinuha namin ay manggagaling sa Psalms 139 verses 1 to 4. Sige. Sahin natin, mga kapatid. Psalm 139 verses 1 to 4. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Thank you, Lord. Itong topic na to, no, yung omniscient. Omniscient God. Omniscient comes from the word, yung omni, from the Greek word omni, which means all. And science ba yun? Scient is, knowing. Kaya ang God natin, God is omniscient. God is all-knowing. Napakaganda ng, ng pag-aaralan natin ngayon. Kasi makikita natin dito that God is, intimate, yung bang pagkilala sa atin ni Lord is very intimate. Ano ibig sabihin ng intimate? Close. Di ba yung close na close, alam na alam niya. Parang sa mag-asawa, alam niya kung galit o alam niya yung paborito, everything about her or him. Inaalam at aalamin pa, di ba? Para maging maganda ang pagsasama. Kaya si Lord, ganun din siya sa mga creation niya. He is very intimate sa kanya mga creation. Hindi lang intimate. He understand them all. Napakaganda kasi sino bang gustong hindi iniintindi, di ba? Si Lord ganun siya sa atin. Sa pag-aaral, makikita natin dito. At ito ring pag-aaral natin, napaka-comforting. Comforting in the sense na akala mo nag-iisa ka, pero hindi. Comforting and disturbing din. Disturbing, alam niyo, malalaman niyo mamaya kung bakit siya disturbing din. Kaya, thank you, Lord. Kaya magsisimula na kami. Thank you, Lord. Di pa simula yon introduction. Pahapyaw lang yon. Sister Connie, bago bigyan natin sila ng question para sila din. Ang ating question for the day is, how did God prepare you for today? Paano kayong pinrepare ni Lord para sa ngayon? Yan, sa kinalalagyan nyo ngayon. Sige, simulan ko para kayo may idea. Ayan. And we wish na meron kayong comments or what this yung meron kayong reaction. Ayan. Para kayo ma-bless din. Amen. So, sabi nga ni Sister Connie, alam ng ating Panginoon ang lahat.
So, God, He knows the future, the past, and everything that's going on this moment. Alam niya, batid niya ang lahat. So, alam din ni Lord na magpo-full time ako. Alam niya, ako hindi. So, paano niya akong pinirepare sa ganitong gawain? So, alam niya na maghahawak ako ng children ministry. Alam niya, ako hindi. Sabi ko nga. E di, kasi nung high school kami, meron kami tinatawag na catechism. Kami mga private school, nagpupunta sa public school para magturo ng catechism. Tinuturuan namin sila mag-pray, tinuturuan namin sila ng, nag-story kami about the Bible. So elementary ng mga public schools yun. Kaya ganun niya ako pinirepare. Akala ko part lang ng aming activity sa school, kaya kami ganun. Pero thank you Lord na nung nabigyan ako ng assignment ko since 1997 sa Children Ministry hanggang ngayon. Kala ko noon, sabi ko kay Kuya Nandeng, kailan ba ako maaalis sa children? Sabi niya, pag nag-asawa ka, nag-asawa nga ako. Sa children pa rin ako kasi syempre may mga anak ako na kailangan ko rin bantayan. Sa children pa rin ako. Kaya until now, so glory to God na ako'y pinirepare niya sa ganon. Tapos, alam din niya na ako'y malalagay sa accounting department na hindi sa hinagap hindi ko inisip na gano'n ang gagawin ko. Actually, sabi lang ng mami ko na kunin mo accounting. Pero ang heart's desire ko talaga fine arts. Oo, fine arts. Mahilig ako sa mag-drawing, mahilig ako sa mga cuttings, ganyan. Pero, yun nga, pinagbigyan ko, in obedience to my mom, kinuha ko yung accounting, at yun, nilagay ako ni Lord sa accounting department. Kahit na talaga ayaw na ayaw ko before. Kaya nga, tinataguan ko pa nga ang mami kasi nagkaroon ako ng time na mag-rear ako, mag-alaga ako ng kids ko. So that was 7 years. Mami, every time na nakikita ako, sabi niya, kasi naka-indefinite leave ako before. Kasi nga, nag-anak ako. Pareho kami ni Sister Connie, nag-indefinite leave before. Nung kami may mga kids pa, nung maliliit pa yung bata. Every time nakikita ko ng mami, bumalik ka na, punta ka na. Kasi sa accounting department, kulang tao, kailangan ka doon sa accounting department. Laging ganun. Kahit taguan ko ang mami, nasasalubong kami papunta sa CR. Kaya, ayun, alam kasi ni Lord kung ano yung future, kung ano yung gagawin niya sa atin, kung paano niya tayo gagamitin. At napakabait ni Lord kasi yung heart's desire ko, ibinigay din niya. Kasi sa college, may mga free, free hours, di ba? Yung mga vacant hours. Sakto, merong free session ng industrial arts, ganon. Tinake up ko yun. Yung bakante ko, pinasukan ko naman yung mga nagtuturo ng arts, paintings, ganyan. At yun, nagagamit ko ngayon kapag may mga designs na kailangan, may decoration. Ganyan po si Lord, mag-prepare sa atin, sa ating future. Inihanda niya tayo. Batid na batid niya ang ating kahihinatnan. Dito nga sa Psalms 147, 4-5, He determines the number of the stars. He gives to all of them their names. Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. Ayan. Alam mo ba yun tungkol sa stars, Sister Connie? Hindi ba, ang dami-dami nun, countless. Yung nabasa ko, Pag tinignan mas mo. marami pa ang stars kaysa sa mga words na Words. na-utter natin. Yes. Imagine kung gaano kalaki talaga ang universe. Yes. Hallelujah. Glory to God. And the same gravity that keeps them na nakahang, di ba? Oo. Yun din same gravity na nandito tayo sa earth na hindi tayo lumilipad, nagahang. So, ganun alam na alam, ganun ka-intricate ang kaalaman ng Diyos sa mga detalye ng buhay. Sa lahat ng kanyang creation. Kasi kung hindi siya yung laglagan na yung mga stars na yan, yung planets, di ba? Kung paano yung sobrang diverse, no? And the most amazing thought of all is that our God knows nga the number. Alam niya yung bilang. And He has named them all.
Thank you, Lord. Di ba? So, kaya nga ito yung writer exclaims, sabi niya, abundant in power ang ating Diyos. His understanding is beyond measure. Di mo kayang sukatin yung kaalaman ng ating Panginoon. Di ba? God knows the most difficult subject. Maging subjects natin sa school, sabihin natin, ano-ano ba yung mga nahihirapan tayo mga subjects? Math, calculus, algebra, trigo, physics, anatomy, ano pa, lahat ng mahihirap. Spanish. Spanish. Enjoy ako sa Spanish. May habla Espanyol. So God is full of wisdom. Kaya nga, 'di ba, pagka hindi natin alam, sabi nga sa James 1:5, if anyone lacks wisdom, you should ask God for it, who gives generously to all who without finding fault, 'di ba? He gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Amen. So, Sir Connie, since God knows everything, we can approach Him with any problem and find the grace of help. Yung nandun na yung help na makakamtan natin. Dito sa Hebrews 4:16 yon. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our times of need. Thank you, Lord. Kung yung babalikan uli natin yung Psalms 139, sabi ni Haring David dito, Lord, you know me and you have searched me. Ibig sabihin, yung mga ginawa niya ng mga nakaraan, alam ni Lord yun. At talagang, kumbaga, siniyasat na siya maigi ni Lord. Kasi maaaring kaya naging yung prayer to, makami nag-a-accuse sa kanya. He was falsely accused o kaya may mga pangit na sinasabi sa kanya. Di ba tayo, sabi, Joy, kilala mo ako, hindi ko magagawa yan. Parang ganon. Parang si Haring David, sinasabi niya kay Lord, Lord, you know me and you have searched me. Parang kung sino man talaga ang makakakilala sa atin, ng lubos-lubusan, it's no other than God. Di ba sa pamilya nga, minsan, yung nagkakagalit yung mag-ina o mag-ama. Kasi hindi mo ako kilala. Ganon. Kaya minsan nagre-rebelde yung mga anak. Kasi sabi nila, hindi sila naiintindihan. Ganon. Pero thank you, Lord. Merong nakakaintindi sa atin. And anytime, pwede tayong lumapit sa Kanya. Tapos, itong makikita natin doon sa first verse na to, itong pagkakakilala sa atin ni Lord, hindi lang sa past, pati sa present. Kasi di ba at the end of, yung sabi ni Lord, anong tawag doon sa prayer niya, yung may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. Di ba present na yung mga Kaya thank you Lord sa kanyang pagiging all-knowing God. Ngayon yung all-knowing na yun, sa verse 2, makikita natin na nakalagay naman doon. God, Lord, you know everything I do. Alam ni Lord yung mga ginagawa natin. Thank you, Lord. Alam niyo, pagka hindi natin iniisip yan, makakagawa tayo ng mga bagay na hindi kag-aya-aya. Thank you, Lord. Kasi, halimbawa, sa nagtatrabaho, lalo na ngayon, work from home, hindi nakikita ng mga boss ko ano ginagawa ng mga tao. Diba? Pero si Lord kita. He knows everything we do. Okay, nakaharap tayo sa computer. Trabaho, tapos minsan pala naglalaro na. Thank you, Lord, diba? Yung mga ganon, akala natin, walang nakakakita. Yung bang hayahay. Pero, the fact na may sinabi dito na, Lord, you know everything I do. Lahat alam ni Lord. Thank you, Lord. Alam kasi ni Lord kung paano natin minamanage yung time natin. How we manage our time. Paano ano ba yung paprioritize natin sa araw na to? Siya ba o meron pang yung ibang mga of lesser value ang uunahin natin?
Tapos yung ang isa pang ano dito nakakalungkot yung sa palengke. Yung mga pandarayang ginagawa ng iba, hindi naman lahat. May mga iba, kasi hindi nila kilala si Lord. Hindi nila alam na God sees everything they do. Yung mga kulang sa timbang, malulungkot ka kasi pag uwi mo, bakit ganito lang? Hindi ka naman masyadong agad doon pagka bumibili ka, pag uwi mo, mali. Tapos minsan sa suklian, kasi nakaranas yung ate ko ng suklian, ang konti na nasukli, para bang mabilisan lang. Pag hindi ka aware, ay naku, thank you Lord. Kaya kaya siguro talagang gusto ni Lord na lahat tayo ay makilala siya para hindi na tayo makagawa ng mga ganoong bagay. Tapos yung sa school naman, akala mo nakaloko ka na mataas ang grade mo, wala, nag-cheat ka. Okay, nakalusot ka sa pang-cheat mo, pero hindi ka makakalusot kay Lord. Di ba? Hindi ka, walang makakapagtago. Everything is not hidden from God. Thank you, Lord. Tapos, hindi lang yon. Anong sabi dito? From far away, you understand all my thoughts. Kung minsan akala nga natin malayo si Lord sa atin, kaya akala natin we're all alone. Pero, hindi, yung isip na ganon, nangyayari lamang yan, doon sa talagang walang magandang relasyon kay Lord. Kaya, talagang yung need na pakilala natin si Lord sa iba, kailangan talaga. Para hindi sila malungkot, parang ang layo-layo ng Diyos. Pagka may problema tayo, parang angkala natin, ang layo-layo ni Lord, hindi tayo nakikita, parang mag-isa lang tayo. Kaya dito pinapakita ni Lord ni Haring David na God really pays special attention sa kanyang mga creation. Alam niya kung nalulungkot ka, alam niya yung mga nasa isip mo. Tapos alam niya, may share ako sa inyo, kasi kung siya na-share niya nung siya, elementary, ganon, ang isi-share ko lang a bit nung college ako. Actually, April 1982 nang gumraduate ako. Nag-review ako May to November. Tapos November 27, na board exam namin. Siyempre, nagpa-pray over ako noon kasi kilala ko na si Lord. Nasama na ako ng ate ko sa Comfy, dyan sa Hotel Mirador. Di nagpa-pray over ako noon. Thank you, Lord. Kasi nung first day, naalala ko, nakwento ko na to, pero uulitin ko dahil sobra akong amazed kay Lord doon. Sa sobrang excited ko, alam ko lahat yung question sa math. Hindi ako makagalaw. Doon pa lang makikita natin, kahit na alam mo na lahat, kailangan mo talaga si Lord. Yung time na yun, hindi ako makasulat. Isipin nyo, 8 to 12 ang exam, hindi ako makasulat. Pray ako ng pray, ganun lang ako ng ganun. Nakasulat na ako 11 o'clock. In-answer din ni Lord yung prayer ko. Tapos sabi ko, bagsak na ako. Ganun. Kasi doon, 4 na subject, pag bumagsak ka sa isa, kahit perfect mo lahat, bagsak ka. Di nung pangalawa, sagot na lang din ako, nandun na rin lang ako sa pag-uwi ko, sabi ko, hindi na ako kukuha ng exam, bagsak na ako, ayoko na gano'n, hindi ko na kukuhanin sa second day. Thank you, Lord, ginamit niya ang mother ko. Sabi niya, kuhanin mo na, kahit na bumagsak ka, hindi kita papatayin. Ganun pa yung term ng inay, di ba? Morbid masyado, nakakatawa, pero encouraging. Oo nga, siyempre, di mo gagawin ng nanay yon. Ibig sabihin niya, tatanggapin niya, kaano man ang maging outcome. Ito nga yan ang maganda. Siyempre, alam ni Lord, bagabag ako, wala akong peace. Pero nung tulog ako, sabi niya sa akin, gumising ka. Talagang ginising ako ni Lord. Mag-solve ka ng isang problem tungkol sa dam. Sa dam, yung naghaharang sa tubig para magkaroon. Tayo naman ako, nag-solve ako. Pagkatapos na natulog ako, sarap. Alam niyo, sa exam, grabe. Talagang may ganun. Di ba? Si Lord talaga, kino-comfort ka niya. Kaya excited ka, meron nga. Sagot ka ngayon na sagot. Kasi noong unang panahon kasi, unlike ngayon nagsishade na lang Noong unang panahon, ikaw mismo nagsosolve, sinusulat mo talaga. Kaya kailangan ang handwriting mo maayos, maiintindihan ng babasa. Kaya, thank you, Lord. Si Lord talaga nagpasa sa akin. Kasi alam nyo,
hindi ko naman gusto maging engineer eh. Civil engineer. Gusto ko chemical engineer. Kaya maging accountant, 'di ba? Pero si Lord, hinayaan niya na ang ginamit ni Lord noon, matupad yung heart's desire ng father ko na magkaroon ng engineer na anak, civil engineer. Sige, ako na lang tutupad, sabi kong ganun. Yun, thank you Lord. Tapos nung si Lord talaga nag-prepare. 'Di ba? Hindi kilala talaga tayo ni Lord. Yung gusto kong sa accounting, ayan, nasa accounting din ako. 2 birds in one shot, 'di ba? Thank you Lord. Kaya yung kung ano man yung nangyayari ngayon, maaaring pangit sa ngayon sa paningin natin, tandaan natin, God can turn even a curse into a blessing. Blessing. Thank you Lord. Kaya nga, diba? Sister Connie, since alam natin ang ating Panginoon all-knowing, kailangan we stay in step with Him. No, yung Huwag tayo lalayo, no? Oo, ayan. Magkasama. Because He knows where the road will lead. Alam niya kung saan Amen. Tayo hindi natin alam nga, di ba? Hanggang masyadong limited. Finite lang yung ating alam. When His ways don't make sense to our limited understanding, pag minsan, bakit ganun? Bakit kaya? Kasi, katulad mo, nung magbo-board na ako, nahaligaw ako ilang beses, nag-cutting trip. Ang lapit lang naman kasi yung mga pre-board, the same, PSBA Quezon City, tapos manggagaling ako ng Recto sa UE. Nung board na, yung araw na ng board exam, Sunday yon. Nag-cutting trip ang jeep, hindi ko alam kung nasaan ako. Tapos, sa may tapat pa ng simbahan, di baba ako. Tapos sabi ko, saan kaya yung papuntang PSBA Quezon City? Sakay ako ulit. Nag-cutting trip na naman. Di ba, may time yon. Pag na-late ka, hindi ka na pwedeng pumasok. So, iyon, ang ginawa ko, pumunta na lang ako ng fellowship sa St. Therese. Nag-fellowship ako. Kaya, iyon. So, hindi ako nag-board. Kaya, sabi siguro ni Lord, huwag ka nang mag-board. Kasi, pag nag-board ka, baka hindi ka sumunod sa akin. Ayun, yun yung nangyari. Kaya kailangan natin na sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Ano ba? Ano bang gusto mo, Lord, sa aking buhay? Ngayon doon sa verse 3, Sister Connie. God knows our ways, our condition, and our conduct. Ayan. Alam niya ang ating mga pag-uugali, behavior natin, mga galaw natin, iniisip natin. Yung sa farmer, alam mo yon, di ba? Ako na-experience ko yon nung bata pa ako. Yung sa Bilao, yung nagtatahip, di ba? Nagtatahip. Oo, di ba pag nagtatahip, yan, yung ipa, tinatangay ng hangin. Oo, tapos, natitira lang yung bigas. Nag-enjoy ako sa paggawa nun. Ganon din ang ating Panginoon. He examines us, yung parang tinatahip niya yung ugali natin hindi maganda. Pagkatapos, yung matitira, yung talagang gusto niya, di ba? Yung butil ng bigas, yun yung gusto natin iluto, ganon. Kasi ayaw naman natin kumain ng merong ipa. Di ba? Pangit kumain ng may ipa. Kaya ayun. So, God certainly comprehends our every thought. He is able to shake out or we know every complicated o yung magulo na kaisipan, intentions, and motivations we entertain. Di ba dami natin ini-entertain sa ating kaisipan na hindi naman lahat yun gusto ng ating Panginoon. Dito sa Hebrews 4:12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So every detail, tiny detail, is known, sorted, and separated. Yan. Unang-una, anong sinosort niya sa ating buhay nung nakilala natin siya? Sinosort niya yung ating mga kaibigan. Diba? Yung mga kaibigan na hindi nagbibigay sa'yo ng magandang influence, inilalayo ka niya muna doon. No? Ilalayo ka niya muna. Bakit muna?
Kasi babalikan mo yun pagdating ng araw kapag ikaw ay whole. Matibay-tibay ka na at saka yung kaya mo na silang sabihan, kaya mo nang maging tumayo sa harapan nila at makapagsabi ng tungkol sa ating Panginoon. Hindi naman niya sasabihin sa iyo, kalimutan mo na sila. Pababalikan niya sa iyo. So, yung mga bad influences, ilalayo ka muna niya. He separates us from them. Pangalawa, yun, sa pagkain. Oo, He sorted our food. Sinosort out din niya. Those that is not good for our health, He forbids. He forbids not to eat. Ayan. May experience din ako dito. 1997 noon pinatigil niya ako sa pagkain ng pork. Actually, kasi noon ang Bible ko yung Good News. Sa Good News, di ba, merong yung Maccabees, gano'n. Pinabasa niya sa akin yung Book of Maccabees. Tapos, di ba, yun yung story nung mag-iina, tapos na-torture sila kasi ayaw ko nilang kumain ng pork. Unti-unti, isa-isa silang tinorture. Hanggang last nga yung nanay, so pinakita sa nanay yung kanyang mga anak kung paano na-torture, ganyan-ganyan, para lang kumain ng pork. Pero hindi sila naantig, hindi sila kumain. So sabi ko, Lord, napaka-morbid naman ang story na to. So okay lang sa akin. Tapos bigla na lang nung pagkain ko ng pork, biglang sumakit ng matindi yung ulo ko. Time nga na meron tayong presentation sa St. Therese noon. Tapos, parang Christmas presentation. May dalang si Sister Virgie, may dalang ulam, may pagkain, may chicharon, kain ako, ganun. Although alam ko na ayaw ni Lord. Sabi ko, Lord, isa lang. Pagkain kong ganun. Di na ako napakinabangan, nahihilo akong ganun. So yung aayusan ko ng costumes, yung mga ganyan, hindi ko nagawa. Nakaupo lang ako kasi umiikot yung aking paningin. Tapos, dumating pa rin yung time, ang sarap ni Ate Nenang mag-adobo. Adobo, tapos lalagay pa namin yun sa yung dati, ganun, anong tawag doon. Tapos palulutungin mo, ganun, tutustahin. Kain din ako, kasi paborito ko naman, masarap yun, di ba? Tutustahin mo. Ala, yun nga, sakit ulit ng ulo. Tapos talagang inilabas ko lahat nung pinasok kong pork. Grabe yun. Sabi ko ganun. Tapos binigyan niya ako ng word, do not eat pork like the heathens do. So from then on, nag-stop ako ng pagkain ng pork. Ayan. Although ngayon, nalaman ko na hindi pala maganda para sa akin. Yan, for our health. Sa akin yun, kasi yun yung experience ko kay Lord. Para sa akin, kasi nga, before, nagkakaroon ako ng mga bukol, ganun. Tapos, di ba, na-operahan nga din ako sa dibdib. Tapos, and after that, yun pala yung cause, pagkain ng mga pork. Kaya, yun. So, glory to God. At yung huling balik ng bukol, kay Doc Veloria, nakasalang na ako sa operating room. Tapos, sabi niya, wala naman nawala. Siya rin naman nag-check up sa akin. Tapos, nasa operating room na ako, nawala. Saan napunta yun? Sabi, alam mo si Doc Veloria. Tapos, kasi nga, tumigil nga ako. Sumunod ako sa ating Panginoon sa pagkain. So, kung ano man yung pagkain na ayaw ng Panginoon na pakain sa atin, huwag natin kainin kasi hindi yun makakabuti sa atin. Paano niya tayo magagamit kung tayo may mga karamdaman? Amen. Tapos, He sorted our attitudes and behavior. The Holy Spirit speaks to us and kung may nagagawa tayong hindi maganda, yung kinukonsensya tayo, di ba, Sister Connie? Sabihin yan, mali na naman sinabi mo. Mali yung ginawa mo. Sa 2 Timothy 2:21, we are separated for the Master's use, prepared to do good things. Kasi nga piniprepare niya tayo. Amen. Doon sa verse 4, Sister Connie. Batiin muna natin yung mga may birthday. Ay, nga pala. Oo. Paano? Break muna tayo. Thank you, Lord. Para mamaya medyo, sunod-sunod baka medyo may makalimutan tayo eh. Thank you, Lord. Maraming may birthday ngayon, August 15. Thank you, Lord. August 15, 2024. Happy birthday, Brother Jeremy Hines. Brother Joey Banwa. Kapatid ni Brother Bong. Brother Carlo Cabral.
And Brother Jonas Magpayo. Parang ano to, anak ba? Apo ni Tata Fred, Pastor Fred. Sister Elizabeth Hornilia. Sister Cristel Datu. Sister Arian Lasay. Brother Winnie Blanza. Brother Tony Caraos. Happy birthday! Brother Bong. Si Brother Bong. Enjoy your day. Yes. Alam mo talagang dapat i-enjoy natin ang ating birthday na tuwing sasapit Celebrate. ito. Kasi hindi natin alam ang ating buhay. Thank you, Lord. Di ba, pakibasa mo nga ulit, Sister Joy, yung mga naano na natin na ano ba to? Yung verse? Oo, yung mga verses. Di ba Oh. yung nakalagay, You Yung have una. known me and searched me, Lord. And yung pangalawa, you know me when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. Yung pangatlong tinakil natin, you discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Kung ano no, kung pagko-combine natin to no, parang may detective nang nagtatrack sa atin ano. May Parang CCTV. May CCTV, 'di ba? Parang kasi 'di ba mahilig ako sa mga action movie. Minsan talaga yung tinatrack nila kung saan nandoon, ina-anticipate nila yung Detective pwedeng stories. maging mga magiging galaw nito. Pero siyempre, pag ikaw wala ka na doon sa camera nila, tanggalin lang yung yung sensor, yung mga sensor na nilagay sa o ano man, hindi ka na nila makikita. Unlike kay Lord, wala talagang makakapagtago sa kanya. Sir Connie, kaya ako nahilig din doon sa yung Hardy Boys at saka yung Nancy Nancy Drew. Kasi detective stories yon. Oo. Mga unang panahon na palabas. Oo, ang sarap basahin yon kasi nga yung hindi alam na o-open, no? Yung mga kanilang ini-inspeksyon, gano'n. So may announcement tayo, Sister Connie. Yung East Anniversary Joint Metro Manila Fellowship. Ay, sa Sunday na yan. Yes, August 18. Tapos, ito ay magsisimula 8 a.m. at 1 Cainta Auditorium. So yan, sa Cainta Elementary School Compound. A. Bonifacio Avenue, Cainta, Rizal. Tapos yung LSS ng Kalo na Subo, Mendez sa August 17, Saturday Ngayong Saturday naman yan. at Oo. 8 a.m. At the Alaes Resort, Carasuchi, Mendez, Cavite, Tagaytay. May LSS Pastor Connie sa QC. Gaganap Kailan yun? Makati, Bulacan, sa September 14. Sa September 14. At Cramsis, Makati. Okay. Reminder to all LSS attendees. Dapat nakaka-attend na po tayo ng prayer meetings at fellowship. Ayan, para alam na natin kung ano yung mga kaganapan. Amen. Thank you, Lord. So, dako tayo sa ating repeat no song. Meron tayong repeat no song, Kasama Kita, composed by Minister Jeff Borja. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba
kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. Thank you, Lord. Back Yeah. sa ating live streaming. Ang isusunod naman po natin ay yung sa verse 4. Ano nga nakalagay dyan, Sister Joy? Sa verse 4? For a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Wow. Awit muna tayo. Sige. Mukhang mahilig ngayon ko. Talagang thank you, Lord. Everything I do, everything I say, He knows. Everything I do, everything I say, He knows all the way. From the Lord cannot hide, He's always by my side. From the Lord you cannot hide, He's always by my side. Everything I do, everything I say, He knows. Everything I do, everything I say, He knows. Diba? Everything I do, everything I say. Ito namang verse 4, kaiba. Ang nakalagay dito, before a word is on my tongue. Grabe, no? Di mo pa nabibigkas. Lord, you know it completely. Nasa Kanina tip yung of the tongue pa lang. Oo, wala pa, hindi pa nilalabas. Alam na ni Lord, kanina sinabi natin, everything I do, everything I say, He knows. Pero ito, hindi pa namumutawi sa labi na natin. Alam na niya, di ba? Sobra, ano mo, yung parang yung gravity, yung kaanuhan itong salita na to, ako bilang manggagawa ni Lord, ang naano sa akin dito, kumbaga, huwag ka na lang magsalita kung hindi
glorify kay Lord. Mag-iingat tayo sa ating mga speech. Kasi hindi natin, minsan, okay na mag-joke at times, pero yung mga joke na maganda. Pero yung joke na pwedeng makasakit, hindi natin alam kung anong kalagayan ng puso ng gino-joke natin. Kaya yun ang isang nung binasa ko to, sobrang, oh Lord, yung bang parang hindi mo pa nga nabibigkas, alam na niya. So mag-iingat tayo. Kaya siguro si Haring David, gano'n na lang ang kanyang panalangin. Yung bang prayer niyan, Lord, may the words of my mouth. Kasi yung lalabas pa lang kailangan i-edit na ni Lord. Parang gano'n, i-edit mo na, papa-edit mo na kay Lord. Actually, para maging wholesome, hindi, yung bang makaka-lip up sa mga makakausap mo kung lalo na they are at the moment discouraged sila, in despair. Yun. Tapos, ang isang maganda dito, hindi pa namumutawi sa mga labi natin. Niisip pa lang natin, siyempre isip nga, talagang walang makakatago kay Lord. Yung bang, alam ko, naranasan nyo na at marami sa ating mga manggagawa na share to, nadidinig ko. At naranasan ko rin. Yung bang, may gusto kang kainin, biglang may gagamitin si Lord para ibigay sa'yo. Yes. Meron kang gustong bilhin. Ayan, may Hindi mo pa gagamitin si nabibili, Lord. Oo. dumarating na. At saka ito pa. Alam mo kung bakit tayo mag-iingat sa pananalita? Minsan, pagka nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa isang tao, minsan yun pa ang gagamitin ni Lord para ibigay sa iyo yung pinakagusto mo. Di ba mababurn? Mapapahiya ka ng todo. Nakakahiya talaga. Kaya talagang, itong pag-aaral na to, no, ito ay, iniaayos tayo ni Lord. Hindi lang sa panglabas, lalo na din sa ating pangloob. Kasi yung pangloob na to, ito yung makikita papunta sa labas, di ba? What comes from the heart, what Goes out goes from to the the mouth. heart, comes out. What's in the What's heart? in the heart Goes out from the mouth. comes out from the mouth. Yon. Kaya talagang kailangan natin talagang ayusin ang ating pananalita, pati pagkilos, kailangan maging aware tayo sa presensya ni Lord. Huwag ka namang gagalaw na parang ang banal. Ibig sabihin Hindi yung ganun. naman. Kasi, Okay lang, normal. oo, pwede ka naman maging Basta, normal na maayos. na maayos. Hindi naman yung parang hindi ka na makabasag pinggan. Yun, oo. Mahirap yun, hindi ako ganun. Pero, kasi bara-bara ako. Pero, kung wala kang maganda talagang sasabihin at less talk, less evil talaga. Yes. Imbis na gusto mo lang magpabida, hindi ka naman bida kay Lord. Diba? Think 10 times before you talk. Oo. Yun nga. Thank you, Lord. Edit mo muna. Sasabihin ko ba o hindi? Dapat ko ba sabihin? Pero there are times na nadudulas pa rin na mayroon akong nasasabi na, ay, ba't ko ba nasabi? Ganon. Oo. Ba't ko ba nabanggit? Ganon. Ito yung itong word na to, mostly sa mga relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya. Ito kasi, ito yung salita, kasi ang salita, hindi mo na itong mababawi nasabi mo na Parang, kaya talagang, ipapa-edit natin kay Lord. Kung may kakausapin tayo, Lord, talagang give me the right words to say. Di ba sa Luke 12:12, the Holy Spirit will give us the right words to say. Di ba? Yun, everything, na lahat ng gagawin natin, kasi He knows all about us. Ano bang, kung ano man, di ba, mula sa simula, natutuwa din ako dun talaga doon sa, Lord, you have searched me. Parang sobrang personal ang kanilang relasyon. Pero makikita rin pala natin yan sa yung sa Jeremiah, ano ba yun? 11, yung sabi ni doon, hindi lang si Haring David ang ganito. Si Jeremiah din, sinabi niya na, Lord, you know me. Parang may inaano rin siyang kaso kay Lord. Tapos, ito, medyo napunta ako doon kasi natutuwa ako kay Haring David, yung kanyang puso't isipan talaga na kay Lord. Itong namang, isa pa, dito sa word, sabi niya, before a word, before a word is on my tongue, you Lord, know it completely. Kaya pala sa James yung taming the tongue, naisulat yun for our own good.
Thank you, Lord. Basahin nga po natin sa James 3. Sister Joy, mas maganda kang magbasa. James 3. Ayan, sa James 3, verse... Sige, simulan sa 1. One. 1. Sa taming the tongue. Sige. Taming the tongue. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouth of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body. It makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Thank you, Lord. Doon makikita natin napakalaking bagay na ang ginagawa ng salita. Pero yung salita na to, ito naman ang bilang mga mananampalataya ni Lord. Tayo naman, itong tongue na to natin, gamitin natin to for the glory of God. To preach His word, to be yung bang a witness sa mga ginawa niyang magaganda sa atin, yung papaano tayo naging matagumpay hanggang sa ngayon. Thank you, Lord. Use this tongue to unang-una to glorify God, to give praises to God, everything about to give glory, to worship Him. Yun, sobrang dapat yun ang unang-unang use dapat ng ating tongue. Sa umaga pa lang, thank you, Lord. 'Di ba? Yun ang mamutawi sa ating labi, umaga-umaga pa lang. Thank you, Lord. Tapos sa ito ring tongue na to dapat hindi rin dito magmumula yung pangit na salita eh. Kaya kaya minsan may mga nata-turn off. Yan ba yung may kilala si Lord, pero ang bilis maghusga, ang bilis magsalita ng hindi maganda. Thank you, Lord. Akong sobrang nagte-thank you ako kay Lord dahil yung mga salitang hindi maganda, noon pa man pinag-aralan ko na hindi ko talaga, lumaki ako sa Tondo dahil parang lahat ng salita doon, parang laging isang salita may salitang hindi maganda. Parang gano'n, May bad Thank you, Lord. Kagaya ng sabi mo kanina, inaalis ka ni Lord doon dahil alam niya kung gaano ka kahina eh. Ilalagay ka niya sa isang lugar para maiayos ka. He knows talaga all about us. He knows kung anong bagay sa atin. Kung minsan akala natin, hindi maganda itong itong course ko na to. Talaga sa iniisip ko, ayoko. Kasi nung mag-full time talaga ako, naalala ko, ayoko nitong dahil dito, ayaw nila akong payagang mag-full time. Buti pang hindi na ako naging engineer. Yun ang isip ko. Pero hindi ko rin alam. Sabi mo nga, gagamitin pala ako ni Lord dito sa ganitong gawain. Thank you, Lord talaga. Yung nga sinasabi ko rin sa mga anak ko, kumbaga, put everything in prayer. Kung hindi ka man, hindi magandang nangyayari sa office, wag kang ingat ka sa pagsasalita mo. Kasi, magiging laban din yun para sa'yo. Yung words na nilabas mo na hindi maganda, babalik yun sa'yo eh. Kaya, imbis na magsalita ka ng pangit, put that in prayer. Yung kung ano man yung iyong Tsaka alalahan. nakakatakot na i-displease si Lord doon sa salita mo. Kasi alam mo na Amen. kapag nakapagsalita ka ng hindi tama, si Lord mismo yung sasama ang loob o yung hindi siya matutuwa.
Kaya, kailangan tayo maging maingat talaga sa ating mga sinasabi. Kasi kung ano yung sinasabi natin, let's treat it na si Lord yung kausap natin. Actually, si Lord nga kausap natin. Kasi lahat tayo created by God. Eh. Amen. Siya yung nag-create nun eh. Oo. Diba, kung ikaw nag-drawing, mahilig ako sa drawing. Nag-drawing ako. Nag-drawing na ganyan. Tapos sabi mo, pangit ng drawing mo. Ganyan. Pangit ng kulay. Ganyan. Sino nasasaktan? Yun bang dinrawing ko? Hindi. Yung gumawa. You can say it in a nice way. Diba? Diba? Kung hindi man... Si Lord kung yung hindi- gumawa sa bawat isa. Kaya Oo. huwag mo silang sasabihan na hindi Maaring maganda. kasi sa paningin na parang hindi maganda. Pero kung ano man, pwede mo pa rin i-correct, pero in a nice way. Yes. Kasi pag Siguro, nasanay tayo ganito, ng... maganda siguro kung etong kulay na to ang ginamit mo. Tama. Ayan. Totoo Diba? yan. Pwede mo naman yung positive criticism. Tama. Kasi pag nasanay tayo ng laging magpa-pile up na yan hanggang sa ang hirap ng alisin. Yeah. Magpa-pile up na yung mga pangit na salita. Tapos hindi ka pa nakakahingi ng tawad kay Lord. Hindi natin alam ang buhay. Oh, how can we see God face to face kung meron tayong mga unconfessed sin? Ang sin, walang sin sa presensya ni Lord. Sabi ni Lord dun sa sa Hebrews, yung aking, no one can see God without it, yung holiness. Kailangan, kung nakapagsalita tayo na hindi maganda, ask for forgiveness. Forgiveness. Agad-agad. Balik. Kung may nagagawa man tayo, nagawa, kasi everything we do, everything we say, He knows. He knows. Kung may nagawa tayo, hingi agad tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. He is gracious. Sobrang napaka-gracious ng ating Panginoon. Napakamahal. Isipin mo na lang, lahat ng mga sobrang dami na nang nagawa nating kasalanan. Sa isip pa lang, gumagawa na tayo minsan ng pangit na plano para makagante. Everything na mga ganun, kahit ganun ang ugali natin. Si Lord, binigay pa rin ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Di ba? Sa atin, di pa natin kilala si Lord. Lahat tayo makasalanan talaga. So, lahat tayo talaga makasalanan. Tapos, nagpapatuloy sa kasalanan. Pero si Lord, dahil sa pagmamahal niya sa atin, sobra talaga. Pag naalala ko yung binigay niya sa atin, yung John 3:16, for God so loved the world. Sobrang thankful, sobrang grateful, sobrang talagang pagmamahal ni Lord na nagpapasalamat tayo dahil kinuha niya tayo mula sa kadiliman para sa kaliwanagan. Thank you, Lord, kasi ngayon naayos niya tayo, hindi lang ang ating panglabas, kundi pati yung ating panloob na katauhan para maging living epistle tayo. Thank you, Lord. Kaya nga sabi niya dito sa Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is Okay. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account. Pagsusulitan natin lahat ng ginagawa natin. Kasi alam naman nga niya, walang nalilingid sa Kanya. Ang CCTV, pag walang nanonood, nakakalagpas pa eh. Hindi, wag ka lang tumapat sa camera, hindi ka na makikita. Oo, yung angulo. Oo, kaya yung iba dyan tumatabi din sa side. Pero naririnig din naman no? Yung usapan. Rinig. Oo, kaya kay Lord wala. Kahit siya, sabihin natin from afar. Sabi nga dito, from afar, hindi. Wala sa kanya ang distance. Kaya mga kapatid, so, parang wala namang walang nag-prepare. Walang nag-prepare para doon sa mga kapatiran natin. Okay. Ikaw na. Thank you, Lord. Ako. Siguro, basahin uli natin yung sa na lang, dito na mismo sa Bible. Kasi itong Thanksgiving to ni Haring David talaga yung Psalms 139 na sabi niya dito, Lord, you have searched me, Lord, and you know me. You know me when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar.
You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for having an all-knowing God. Kasi, sabi nga mo nga sa Hebrews, yung pwede agad tayong makalapit sa Kanya sa the throne of His grace. Hebrews 4:16 ba yan? Yung tayo kasi, pwede agad tayong makalapit sa Kanya. Sabi niya, kung dahil nalaman na natin ito na that God is an all-knowing God, He knows everything we do, everything we say, everything in between. Yung sabi niya, tatayo, bababa, nabilang mo na ba yun? Kung ilang beses ka tumayo, ilang beses kang bumaba. Eh, yung mga ginawa mo pa in between, alam lahat ni Lord yun. Pero sa lahat ng yon, lahat ba ng ginawa natin sa maghapon ngayon, nakakalugod ba kay Lord? Siguro bago tayo matulog, let us approach and find grace and help. Sa Hebrews 4:16, ito ang maging gawin natin. Let us then approach God's throne of grace with confidence. Kasi mahal tayo ng Diyos so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Thank you, Lord. Hallelujah. Yun ang ating gawin bilang isang tunay na mananampalataya kay Lord na alam ko bilang isang mananampalataya, alam natin na kung meron man tayo unang dapat gawin ay yun ang maluwalhati si Lord, mapasalamatan din siya, ma-worship siya in all that we do and all that we say. Thank you, Lord. Amen. For our Closing prayer. closing prayer, maiksi lang, gagamitin ko yung ginamit ni Haring David sa Psalms 19. Ito ang maging prayer natin, nakakatuwa. Thank you, Lord. Kaya pala ganito ang prayer niya, Kasi talagang kilala niya, meron silang intimate relationship ni Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po sa pinagkaloob mo sa amin na mapag-aralan ang iyong salita sa Psalms 139, verses 1 to 4. Thank you for having an all-knowing God. And not only an all-knowing, but a loving God. Thank you for loving us. Thank you so much. At we pray na you will guide us and direct us in all that we do. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord and our Redeemer, now and forever. Amen. Thank you, Lord. God bless us all. God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.